Good evening, everyone. Praise God. Kasi umagang-umaga kasi dito. Pasensya na po. Okay po, so this time ay doon sa pag-awit kanina ni Pastora Mary Ann. Thank you, Pastora Mary Ann, sa napakagandang awit. Ang nakuha ko doon, sabi niya, pag-ibig mo. Isa sa mga lines, pag-ibig mo lamang ang dama ko, sabi niya, tumatagos sa puso ko. Praise God! Amen po. Kasi ang share ko ngayon ay about sa puso, sa heart. Ang title niya ay Guarding Your Joy. Praise God. Amen po. So, let's pray muna. Hallelujah. Father God, we thank you. For this is the day, Lord, that you have made. We will rejoice, Father, and be glad in it. We thank you, Father, at pinagtipon-tipon mo kami muli ngayong gabi, Panginoon, para sambahin ka sa pamamagitan ng awit, sa salita mo, at sa pananalangin maya-maya. Salamat po, Lord, at kayo ang siyang gumabay sa bawat isa sa amin. Kaya mo, Panginoon, na yung open, uh, padinig namin espiritual at yung paligid namin espiritual ay buksan mo, Panginoon. At matalima namin ang mga salita mo sa puso namin, Panginoon. At ito ay gabay namin sa aming pamumuhay. Salamat po, Lord, at hindi ka nagkukulang sa amin. Patuloy ka na riyan. Father God, we thank you as we commit this time, Father God, into your hands. We thank you, Father God, in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Okay po. So, doon po tayo sa um, Proverbs 4:23. Proverbs 4:23. Okay. Sabi niya, 23. Amen. Sabi niya dito, ang puso mo'y inatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Praise God. Ulitin natin. Makibasa rin sa atin. Maganda basahin niyo ng malakas. Kasi pag malakas, naririnig mo yung salita ng Panginoon sa bibig mo ay iba yung dating. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Okay po? So, dapat guard your heart, di po ba? Pero sa akin, guard your joy. Amen po? Kailangan bantayan natin ang ating kagalakan, ang galak, ang kasiyahan sa ating buhay. Dahil pag binabantayan po natin ating mga puso, ayan, nandyan po yung kagalakan. Kaya para madaling maalala natin na kailangan nandyan yung joy sa puso natin. Kailangan binabantayan natin din ang ating puso, lalong-lalo na dahil yan po ang salita ng ating Panginoon. At habang binabantayan po natin ang ating puso, nandyan yung kagalakan. Amen po ba? Hindi ka mawawala ng kagalakan, hindi ka mawawala ng pag-asa, kasi sabi niya, oh, pagkat iyang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So nakasalalay pala talaga sa puso natin kung ano yung buhay na nais nating i-spend or sa ating buhay. Amen po. Tingnan po natin sa Matthew 15. Mag-start po ng 18, 15, 18. Okay po? Kasi bakit sinabi ng Panginoon na ingatan natin ang ating puso? Okay po? Kasi sabi niya dito, 18, but 15, 18. Okay po? Sabi niya dyan, kasi ito yung nangangaral ang ating Panginoon sa ating mga alagad niya. Amen po. Kaya nasabi niya mga to. Dahil kung basahin yung succeeding verses na unang mga verses ay talagang may mga corrections na ginawa ng ating Panginoon. Sabi sa 18 kanya, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Amen po. The abundance of the heart, the mouth speak. Sabi niya ganon. Yan ang nagpaparumi sa tao. Okay po? 19, sabi niya, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan. Hello? Pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Ayan,
Alam niyo, Bible reading po natin to nung nakaraang araw, lately lang, the following day yata. Hindi, yung, if you go back, kanyang ganun. Kasi Monday ngayon, ay, Tuesday, Monday, sa mga Sunday po. Kaya, sabi ko ganun, talaga lang. Sabi ko, sa puso ko na talaga lahat. Nagagan. Kaya sabi niya, um, change my heart, oh God. Di ba niya kanta, change my heart, oh God. Kasi talaga sa puso pa na natin nagagaling itong mga masasamang kaisipan. Ang bilis pag nag-isip ka, mga pa din ng masamang kaisipan, di po ba? Sa mga conversations na lang, mamaya-maya, meron na naka-inject na masama na hindi na tama ng iniisip mo. But we thank God dahil we have the Holy Spirit in our hearts. Yan, share ko to kahapon sa Ishapaga na yung Holy Spirit ay napaka-quick, so active na iano na tayo, ipaalala na mali na po yung mga ginagawa natin. Kaya pag hindi po tayo nag-respond sa kanyang udyok, amen po, talagang negative things ang mangyayari. So, hindi na lang yung masasamang kaisipan ang maari mong gagawin. Pwede ka nang papatay. Pag-isip mo pa lang na kaaway mo na yung kapatiran mo, pumapatay ka na pala, katumbas na pala ng pagpatay, yung nagagawa mong kasalanan. Yan, pangangalunya, tinitigan mo lang yung opposite sex na hindi mo, o kaya same sex. Okay po, nagkakasala ka na pala, nakikiapid, ano pa, pagnanakaw, pagiging saksi sa mga kasinungalingan, at paninirang puri. Amen po. Maraming nangyayari yan, even the church. Amen po. Even inside the church. Kasi talagang we are still in a process na baguhin tayo ng ating Panginoon if we are willing na magpabago sa Kanya. Amen po. Okay po, so tignan po natin sa Proverbs 14:30. Okay? Ito yung mga puso na dapat meron tayo. Amen po. Kasi napakahalaga na meron tayong ganitong puso. Pwede sa above. Above, kapatid. Thank you, Bible. Above po tayo. Kasi mas malapit yung above sa puso. Ito isip eh. Eh, puso ang pinag-isipan ay pinag-anahan natin. Above. Ayan. Ang tiwasay na puso ay nagbibigay buhay sa laman. Okay po? Ang tiwasay na puso ay nagbibigay buhay sa laman. Ano ba yung tiwasay? Ang tiwasay, okay? Tingnan natin sa KNJV. Para mahanan natin sa English. Kasi ang lalalim ng mga Tagalog, KNJV, sabi niya, a sound heart. Okay po? A sound heart is the life of the flesh. Ano yata? King James yata ito. Pero ano naman sila, okay lang magkahawig. Okay, sabi, a sound heart is life of the flesh, but envy, rottenness of the bones. Okay po? So, nagbibigay buhay, matiwasay. Ang matiwasay na puso ay nagbibigay buhay sa ating laman. Amen po? So, gusto mo matiwasay na buhay? Then, guard your heart. So, joy will always be there in your life. Amen po? Tingnan natin sa Proverbs 15:13. Proverbs. Ang ganda ng Book of Proverbs. Okay po? Ang Book of Proverbs daw ay na-design na 31 chapters para sa ganun. Once a day daw yung isang chapter a day ang Proverbs. Talagang magkakaroon ka naman talaga ng knowledge and wisdom. Okay po, sabi niya, ang taong masayahin ay laging nakangiti. Ano yan, above kapatid? Above pa rin yan? Babilang muna tayo. Kasi iba yung ano. Ang masayahin puso ay nagpapasaya ng mukha. Ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. Okay po? Tingnan natin yan. Sabi niya, ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha. Amen po. Kaya pag yung mukha mo ay masaya dahil maayos yung puso mo. Kaya bantayan lagi natin yung puso natin kasi pag nawala yung joy, nakikita sa mukha, mga kapatid. Nakasabangot ka lagi. Amen po. Pag may makasalubong, oh, ba't ka nakasibangot? Wala ganun. Kasi nakikita sa mukha kung wala kang kagalakan sa
puso mo. Amen? Amen po. So, kung gusto mong maging maganda lagi, ang nagpapaganda talaga ay yung joy ng ating puso. Kasi makikita, ulitin natin, the abundance of the heart, the mouth speaks. At hindi lang mag-speak, kundi nakikita sa mukha natin. Amen? Okay, so sa Proverbs 17:22, kaya ngiti lagi dyan. Pero may mga fake naman nga nangiti kasi. Pero nakikita pa rin, hindi madaya po ang ating puso. Hindi natin madadaya ang puso natin. Okay? 17:22. Proverbs 17:22. Yan. Yan. Tipo, isang mabuting gamot ang masayang puso. Tipo, ngunit ang bagbag na diwa sa mga butoy matutuyo. Tipo, meron kang karamdaman ngayon? Sino may makaramdaman? Okay? Sabi niya dito, isang mabuting gamot ang masayang puso. Is good like medicine. Amen po. Gamot. Kaya kung ikaw ay may karamdaman, sikapin mong magiging ikaw ay masaya. Okay po? So, ano naman mangyari sa buhay natin kung nawala na yung kagalakan? Kasi talaga hindi mo maano eh. Hindi mo talaga makontrol. Okay po? So, kung nawala na yung puso, ay nawala na yung galak sa puso, nawala na yung kagalakan, okay po? Magkakaroon ng anxiety. Okay po? Magkakaroon ka ng stress. And it may result to depression. Okay po? Ang depression, matindi ito. Okay po? Lalo na yung stress. At nag-uumpisa lahat yan sa anxiousness, yung anxiety ka na. Okay po? Nababagabag ka na lagi. Namumroblema ka na. Hanggang sa dami ng problema, hindi mo na alam kung paano isolve. Kakaroon na ka na ng depression. At kung minsan, bago ma-depress ka, nandiyan yung kinakatakutan. You have that fear in your heart. Basahin natin yung Philippians 4:6. Philippians 4:6. Pwede ng RTTV. Huwag kayong mabalisa. Ayan. Okay na lang kapatid. Huwag kayong mabalisa sa anong bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat, ay ipapaalam ninyo ang iyong kahilingan sa Diyos. 7:7. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng isip ang mag-iingat, praise God, mag-iingat ang iyong puso at mga pag-iisip kay Hesus Kristo. Okay po? So, ito yung pangako ng ating Panginoon, na kung meron kang mga problema, okay po, bago umabot sa anxiety, sa stress, depression, ay dumulog ka na agad sa Lord. Sabihin mo na kung ano yung nakakabagabag sa iyo. Sabihin mo na sa Panginoon kung ano yung mga problema mo. Kasi utos niya dito sa verse 6 ng Philippians po, di po ba? So, ang ating Panginoon talaga ay napakabuti. Kumpleto siya sa kanyang salita. Amen po. Kaya, alam niyo, ito yung mga panlaban ko sa aking mga sa mga problema ko sa buhay. Na kung hindi ko alam kung paano masolve. Pero napakaliwanag, sabi niya, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Lately lang po, nakaramdam ako ng ganyan na mga the other day, na Lord, ito yung problema. Pero Lord, bahala na po kayo. Akong ganun. At once na at inilagak mo na sa Lord, ikinabit mo na sa Lord, binigay mo na sa Lord yung problema na yan, talagang kikilos ka, kikilos na siya. Gagawa siya ngayon ng mga paraan. Amen po. Lately kasi, yung aking anak si Karen ay nag-stop muna sa kanyang trabaho. Okay po. Kasi tapos na kasi ang kanyang pag-aaral. Amen. So, ang gagawin na lang niya ay, ano po, mag-request na siya ng letter of completion sa kanyang mga subjects. At sa awa ng Panginoon po, natapos ang kanyang pag-aaral, gagraduate na siya sa fall. Natapos sa November. Amen po. So, salamat sa mga prayers na inalay niyo para sa kanya para maging successful ang kanyang pag-aaral sa kanyang masteral. Okay po. So, yun. Paano yan, Lord? Sabi ko, part-time na nga lang siya, tapos ma-stop, sabi yung gano'n. Pero ano na ako ng mga ibang mga kapatira na same case sa kanya.
I-apply niya na, meron na siyang i-apply na program. Tapos, pag okay na, full-time na siya. Alam niyo, sabi ko, Lord, kayo na pong bahala. Alam niyo yung kanilang status. Kasi ang dami nilang pinagkagasusan. Kasi po, gumastos sila sa kanilang PR, gano'n. Eh, malaking halaga ang mga yon. Talagang, pati nga si Jairus, talagang sumali dito sa financial na ano. Kaya po, malaking bagay yung ginawa ni Jairus para ma-meet sa finances na pangailangan dito. Kasi wala eh. Wala kami kamag-anak dito. Lately, may na, na, na-trace ako na kamag-anak, pero the other Sunday, doon ko po lang siya na-meet, yung kamag-anak na yan. At nakakatuwa, at talagang we are second cousin, malapit. So meron na kami kamag-anak dito. Kasi kamag-anak lang kami dito sa Canada. Okay po, kasi wala talaga. Okay. So alam niyo ang nangyari, no? Bahala ka na, akong ganun. Kayo na pong bahala. Yeah. Thank you, Lord. Sa kung anong kahirap ito, basta it's something good is going to happen. So those are my declarations. Okay po. Tapos in-apply na niya. Okay po. So Huwebes, nag-stop na siya. Huwebes, Biyernes, so wala nang sweldo yan. Monday, kinumpleto niya yung mga requirements. Then, up Tuesday, kumpleto na lahat. Okay po. Tuesday, sinabit na niya. Alam niyo po, pagdating ng hapon ng Wednesday, tatanggapin yung result at nakakatuwa ang Panginoon. Ngayon doon, approve. Praise God. Hallelujah. Tapos, Thursday, gusto nilang mag-report para magtrabaho na siya. Pero nag-ano muna siya, tinanggihan niya muna kasi naka-appointment na kami na pupunta sa transit para sa mga transportation ng mga bata dahil pasokan na naman. Actually, pasokan na ngayong araw na to, September 2. Eh po, kaya Friday, nag-umpisa na po siya. So, all glory to God sa ginagawa ng Panginoon. Praise God. At binigyan siya ng work permit for 1 year. Amen po, di ba? God is so, talaga. Basta alam ko yung salita niya na pinanghahawakan mo at yung na mag-alala ka na, pero never na huwag nating hayaan yung pag-alala na talagang umira sa buhay natin. Tingnan pa natin sa Psalms 55:22. Psalms 55:22. Sabi niya, okay, 22, latang. Anong version ito, kapatid? Si Jaira ba to? Above. RTPB. Pero okay na rin yan. Nadapit. Yan. O yan. Mas maganda yung ikaw niya, di ba mas magaan? Ilagak kaya, ano yung suliranin. Alalayan ka, at ipagtatanggol din. Amen? Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, grabe ang ating Panginoon. Punuin lang natin ang Panginoon, ang puso natin sa salita ng Panginoon. At talagang i-remind lahat yan ng ating banal na espiritu, yung mga panghahawakan natin ng mga salita niya at yan ang magiging kalakasan natin. Amen po. Yan po yung pag-asa natin. At talaga namang ganyan ang mangyari. Kung ano yung mga lumalabas sa bibig natin po na hindi nagko-complain. Di po ba? Na yun nga sa Philippians 4:6 sabi niya, be not anxious. Huwag ka nang pumunta doon, kapatid. So mga kapatid, ganito, pagka nagkaroon tayo ng mga anxiety, stress, depression, ano ang magiging mangyari? So magkakaroon tayo ng mga karamdaman. Okay po? Dahil sa mga anxieties na yan, hindi ka na makakatulog, restless ka na. Okay po? Dahil hindi ka nakakatulog, puyat ka na lagi, nag-insomnia ka na, magkakaroon ka na ngayon ng mga karamdaman. At yung karamdaman na yan, ano ba yung mga karamdaman na yan? Pwede maging high blood, high cholesterol, diabetes, or ito, baka magiging cancer na. Amen? Kaya kung titingnan natin yung mga ugat ng mga sakit-sakit na yan, ay most of them ay dito nanggagaling anxieties, stress, and depressions, and fear. Okay? So, huwag nating hayaan na ma mawala yung kagalakan sa puso natin. Amen po. Ang ating Panginoon ay kumpleto siya. Tingnan natin sa Genesis 1. Genesis, alam na natin yun. Huwag na tayo pupunta doon sa Genesis. In the beginning, God created.
heaven and earth. Okay po? Create na niya. Kompleto na po yun. Okay po? Nung create niya yun, lahat from day to day, Monday hanggang hanggang Sabado, okay po? Nagtapos na niya lahat. Sabado ba? Tigres pa na siya ng Sabado. Basta 6 days nag-create siya. Basta ang hindi niya create ay yung tao. Ano kaya kung ang Panginoon ay inuna niya create yung mga tao? Bakit ganon? Maaring siguro unahin kita, tao ka, at tulungan mo ako na ayusin tong mundo. Di po ba? Pero hindi po eh. Nahuli, para sa ganun, pag nandiyan na yung mga tao, kumpleto na yung kanyang pangailangan. Amen po. Hindi na siya mag-create ng isda o kaya vegetables. Kasi nandyan na ng mga puno para gawing mga bahay. Amen po. Kasi nandyan na lahat-lahat. Eh kung kasi ang Panginoon ay hindi niya, hayaan na tulungan natin siya. Hayaan mo na, kaya nga sabi sa salitang, ilagat kay Yahweh ang iyong suliranin. Amen po. Ilagat na lang lahat sa Kanya at i-enjoy na lang ang Kanyang pagpapala. Tingnan din natin sa Psalms 23. Huwag ka nang pumunta ng kapatid kasi alam na natin lahat. Psalms 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Wala ka nang hahanapin sa Panginoon. Kumpleto na siya. Amen po. Amen. Okay, so sabi dito, ang ating mga buhay, responsible po tayo doon. Huwag mong iasa sa asawa mo, sa mga anak mo, sa kung kani-kanino, kay boss, kay manager, kay head, kay po. We have our choices, kay po. Meron tayong mga choices sa buhay natin, how we will spend it. Kung gusto nating problemado, o kaya gusto nating, in spite na may problema, masaya ka pa rin, amen po. Kaya ganon. Huwag na natin isisi kung anong meron tayong may mga buhay na hindi magaganda. Amen po. Kung it is our choices, how we will spend the day. Okay po. Kung masaya, malungkot, miserable, or whatsoever. Okay. May mga ganun mga kapatid. Hindi natin maiwasan ng mga yan. Pero nasa iyo pa rin yung choice kung how you will spend the day. Kung malungkot ka, kung nag-iinis ka, nagagalit ka, that's your choice. Amen po. Kaya nga, we have the Word of God. Talagang i-meditate natin ang kanyang salita. Kasi yan ang ating magiging weapon sa mga hindi magagandang bagay sa ating buhay. In my case, okay po, pag umabot ako ng ganyan, na may mga ganyan pangyayari, na ano, I just quote a word, okay po? Kung paano i-overcome, I just declare the word of God na dapat yung word, marami ka sa puso mo. Kasi kung wala ka maano, puro tala problema, ano naman to, kung ano-ano mga sinasabi, corruptible words na it will not help at matutuwa ang kaaway kung ganun ang lumalabas. Pero kung salitang Panginoon, mga kapatid, ang ating gamitin na panglaban sa mga sitwasyon na hindi magaganda, ay talagang panalo ang ating Panginoon sa buhay natin. Amen po. Ito yung isa sa mga ginagamit ko. Of course, yung Philippians 4:6 and 7 na be not anxious about anything. Kaya sa ulado ko yan kasi that's my one of my favorite verses. Okay. And another thing is, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen. Alam niyo, pag inano, parang it's a magic. Pero sa ating mga Christian, walang magic eh. Amen po. So, we have the word. Okay po. Parang, pag nasabi ko na yan, na yung verse na yan, this is the day that the Lord has made. I will rejoice. We will rejoice and be glad in it. Be glad, we will rejoice. So you have to really put joy in your heart. Guard joy in your heart. Okay po? Guard that joy. Huwag mong hayaan na mawala yung joy sa iyong puso. Amen po? So let God control our lives, not our flesh. Okay po? Hindi yung laman natin na, kung minsan kasi may kayabangan na yung tao na nakaukan sa'yo, mas mataas sa inyo, mas may position kasi sa tao na yun. Kahit na po, okay po, we are in God's control. We are in God's hand. Kaya, at yung tumahimik ka lang muna bago ka sumagot. That is the best weapon sa mga mga reactions natin sa buhay, fleshly. Amen po. Tumahimik ka muna. Kaya pag tumahimik ka, God will work. Amen po. Pero kung salita ka na salita, kung ano man sinabi mo, the enemy rejoice. Natutuwa ang kaaway. But once tumahimik ka, then God will
take place. Pero hanggat hindi ka tumahimik, hindi ka magiging at peace sa Kanya, God will not work. Amen po. Pero kung hayaan natin na salita tayo ng salita, kung ano mang pinagsasabi, sabi di ba, many words, sin is not absent. Okay po? Kaya let's control ourselves. Let God control our lives. Amen po. So, hayaan natin na ang kagalakan lagi, meron kang words, meron kang pinanghawakan, do it. Amen po. That's the best thing wherein na ma-overcome mo yung nararamdaman wherein na ang kagalakan sa puso natin ay mawala. Amen? Amen. So yun lang po. Salamat po.